Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Marzano TV 2.0 at syempre shout muna natin lahat ng nagmamahal sa Kalingap mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre shout muna natin ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, ang co-founder ng Kalingap na si Ate Edna at the same time ang nag-iisang direktor Kalingap Rob. So anyway guys, hindi ko na papatagalin. At ito na nga po, nagsalita na si Ma'am Rhea Olarte at nagpaliwanag siya about sa salitang victim at attitude na alam naman natin na kalat na po yung konbo na di umano'y naninira. Naninira sa konbo ay naninira. Sabi na natin si Ma'am Rhea Olarte kasi siya na yung napangalan. Naninira yung konbo na yon kasi may salitang pa-victim at pa-attitude. Dito sa video niya guys, kaka-upload lang po kaya hindi ko ma-play yung video pero based po dito sa video ni Ma'am Rhea Olarte binabanggit niya na ito po ay kasagsagan ng issue sa Danjoy 1 month ago. Ibig sabihin matagal na siya. So kina-question niya anong reason nung naglabas ng konbo 1 month ago na to, and ultimo sa kanya po hindi niya din alam. So, bago tayo magtuloy guys, gusto ko munang sabihin sa inyo guys, nandito po ako para magbigay ng opinion. Kung may masasabi po o mali, let me know. At the same time, focus po tayo sa issue. Huwag po tayo ma-personal, Huwag po tayo ma-personal kahit kanino. At ako maaari po binabalansi ko lang po. Ngayon, kami magbibigay po ako ng opinion, sarili ko pong formulate yun, sarili ko pong pananaw, opinion lang po yun. Hindi ko po pinipilit, okay? Nasa inyo pa rin po ang pagpapasya. Okay, ngayon, balik tayo. Sinasabi ni Ma'am Rhea Olarte na matagal na talaga yung konbo na yon. Then, kina-question niya na bakit lumabas. At the same time, ang kausap niya daw dito, dalawa lang sila. Ang kausap niya lang dito is si Maricel Aquino, na isang sponsor, pero hindi naman daw big time yung sponsor na yon. So, it's just only a sponsor. So, nagagulat siya bakit nakalabas yung konbo na yon. At siguro, at sinasabi niya rito pala guys, nabanggit niya yung victim at pa-victim at pa-attitude because that the feelings and the emotions ay very high during that time. Siguro dahil syempre, she was a very supportive kay Joy at kay Dan. And of course si Dan, support niya si Dan. Siguro during that time, nasbanggit niya itong power na pa-victim at attitude. At nabanggit niya din dito sa upload niya na si Joy ay meron ding alam sa setup ng love team. At umiyak nga ito sa isang sponsor na pinangalanan niya na si Ma'am Helen daw. Ngayon, umiyak si Joy, umiyak si Joy kasi inisip ni Joy daw yung kanyang pag-aaral. Kasi nga yung love team, 'di ba? Mawawala yung love team during that time. At alam naman natin, nung lumabas yung issue, si Kalingap Dan, yung binabanatan talaga ng matinding bashing. Siguro, ako guys, analyze ko lang po. Siguro, na pagsalita si Ma'am Rhea Olarte ng pa-victim, si Dan ang binabanatan, si Joy hindi. Parang ganon. At the same time, alam naman natin na ang intention ay mataas. Yung emotions, lahat galit, maraming nagbibitaw ng hindi magagandang salita. So, ganun, Kaya siguro nasabi niya yung pa-victim. At sabi ko nga sa inyo guys, still, this is only my opinion. So, based sa sinasabi niya, dun lang po ako nagbe-base. Ngayon, hindi ko po hawak yung konbo. I'm just speculating, and nagbibigay lang ako ng opinion. Kasi hindi natin hawak. Pero sinasabi niya rito, based kay Ma'am Rhea Olarte, walang paninira. Is only expression. At lahat naman tayo, mismo ako, maamin din ako, minsan may mga expression tayo na expression lang yon pero hindi talaga siya paninira. Parang minsan, di ba? Nakapagmura tayo, nakapagbita tayo ng salita na hindi maganda sa kapwa, pero it's only expression. Pero dahil nga, that's a private conversation at siguro, kilala niya yung tao, yung Maricel Aquino, kumbaga, pag kasi kasanggang dikit mo, napaka-open mo magsalita kasi kilala mo Hindi mo pag-iisipan na pwedeng lumabas yung usapan ninyo. So, which is nangyari naman sa atin yon. May mga kilala tayo na nasasabi natin lahat, pero sa ibang tao hindi. So, yun. So, sinasabi niya rito, expression lang. At ito nga, lumalabas si Joy Diwata ay may alam daw doon sa setup ng love team. Kaya nga umiyak nga si Joy doon sa isang sponsor na si Ma'am Helen at iniisip yung
yung kanyang pag-aaral, di ba? So, yun yung sinasabi doon sa video. So, anyway, sinasabi din ni Ma'am Rhea Olarte dito sa video niya na hindi niya talaga alam na siya na pala yung tinutukoy ni Ma'am Rhea na kaate ni Joy Diwata. At ang sabi nga, naalala ko nga, nung nag-upload si Ma'am Rhea, yung live niya, at nireact natin yon, nabanggit ni Ma'am Rhea, na shoutout niya, no, si Ma'am Rhea Olarte. At doon makikita natin, nagtanong talaga si Ma'am Rhea Olarte kung sino yon. Diba? Na kung mapanoorin yung upload ni Ma'am Rhea, yung kaate ni Joy, nagtanong si Ma'am Rhea Olarte sa live niya kung sino. At then sinasabi din ni Ma'am Rhea Olarte, nagtanong din siya kay President Virador kung sino yung tinutukoy ni Rhea. Kasi nga, ba't siya nagtatanong? Based sa kanya, hindi niya na maalala yung sinabi niya. Kasi 1 month ago na yung convo. Kumbaga tapos na talaga yun eh. Totoosin, tapos na guys eh. Tapos na yung issue. Kaya ang kina-question niya, bakit lumabas yung issue? Tapos na naman na yun, 1 month ago. At sinasabi niya nga, inuulit niya na hindi daw, walang paninira according to her. And iniinsist niya talagang lang yun, expression. Ako naman, I give respect sa sinasabi ni Ma'am Rhea Olarte. Kung yun ang sinasabi niya talaga na expression lang yun. No? Nasa inyo na po yun kung paniniwalaan niyo siya, hindi. Pero kung, as long as sinasabi niya na hindi paninira, yung expression lang yun, so karapatan niya yun, guys. Hindi ko pwedeng i-interpret yun kasi wala naman akong hawak na convo. No? Pero kung ganun nga, so rights niya yun. Lahat tayo may rights na i-depend yung sarili niya at magpahayag. No? At the same time, ang makapagsabi niya nung paninira, yung mismong kausap niya, si Maricel Aquino. Ang tanong kasi diyan, bakit nakalabas yung convo? Kasi alam nyo guys, yung private conversation, di dapat lumalabas yan. So, ang dapat na questionin dyan ni Ma'am Rhea Olarte, yung kausap niya mismo. Bakit nakalabas? So, yun, ang nakukuha ko dito sa live niya, at tumingi siya ng sorry kay Joy. At sinasabi nga niya na susuporta siya kay Joy Diwata. Yun nga lang, pinapahupa pa nila yung tension kasi nga, yung tension kasi nga, maraming galit sa Team Brooks. 'Di ba? Maraming galit sa Team Brooks. Pero, sa Team Brooks daw, tutulong sila kay Joy, susupport sila. Yun nga lang, pinapahupa pa nila. So, yun yung nakuha ko dito sa live niya. At ako guys, sabi ko nga sa inyo guys, natuwa lang din ako kay Ma'am Rhea Olarte kasi lumabas siya. And good thing, humingi siya din siya ng sorry kung minasabi siya. At sinasabi nga niya, sana si Ma'am Rhea, yung ate ni Joy, kinonfronta siya. Which is may punto naman din si Ma'am Rhea. Hindi ko siya kinakampihan guys, si Ma'am Rhea Olarte rito, baka mapagkamalian nyo. May punto naman siya na sana bago nag-live si Ma'am Rhea, Mix Vlog, sana kinausap siya. Which is tama yun eh. Kinonfronta siya. Kasi para, alam nyo, yung isa-isang convo, para maliwanagan ka, komprontahin mo yung taong involved. Kasi maaaring ma-misinterpret na, totoo naman guys maaaring ma-misinterpret yun, yung convo nila. No? So, sa akin to guys nag-a-analyze lang po tayo. Wala pong kinakampihan dito. Nagiging neutral lang po ako. Kasi alam mo, totoo lang, may iwasan naman po talaga yung problema kung nag-confront silang dalawa. Between them, private. Hindi na pinablik muna. No, kunwari, sa kabila na nag-usap sila, talaga mayroong nagmatigas, tsaka niya i-live. Di ba? So, kasi ang ano ko lang dito is maging patas tayo. No? At ako sa portion na to, malaki ang matutunan natin dito guys. Number 1, kapag mataas yung tension, emotions, huwag tayong magbigay ng opinion kahit kanino. Kasi alam nyo guys, totoo lang, sa mga vlogger dyan, sa mga reactor, basta influencer tayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo, wag kayo magtitiwala kahit kanino. Lalo na, ang kinakausap nyo ay walang YouTube. Simpleng viewers lang. Sponsors. Kasi talo kayo eh. Sila, kunwari, may sinabi ka dun sa isang tao, nag-uusap kayo. Ikaw, influencer ka. Kapag lumabas yung usapan ninyo, ikaw unang talo. Kasi influencer ka eh. Hindi tulad niya, wala siyang channel. She or he is only a private person.
walang mawawala sa kanya. Di tulad mo, influencer ka, magkamali ka na ng isang word, yari ka. Sira ang channel mo, sira ang image mo, sira din ang pagkatao mo. So, sa akin nakikita ko rito guys, kailangan talaga natin mag-move on, kailangan natin magpatawad, kasi nakikita ko dito, both side naman may pagkukulang. At tama din naman si Ma'am Rhea dati sa live niya, din sa upload niya na pumokus lang tayo sa pagtulong. No? As a Joy, wala, supporter kayo ni Joy, supportan tayo kay Joy. Doon na tayo mag-focus. Let's move on guys. At the same time, nanawagan din siya na itigil na yung mga masakit na salita, especially kay Papa Dan, kay Kalingap Dan, which is tama naman din. Kasi kung sinasabi niya rito sa video niya na may alam din si Joy, so for me is both merong responsibility, si Joy at si Papa Dan. At mahal ko silang dalawa guys. Kaya nga may mga bagay tayo na hindi alam na dapat alamin muna natin. Basta ako guys, kung may mali man po ako, let me know. Pero ako guys, mahal ko silang dalawa. Kasi ang Danjoy po ang isa sa mga tumulong din sa akin. I'm very proud na naging part ako ng Danjoy. At sana sa pangyayari na to maraming natuto. Maraming natuto, maraming mga nakarealize na kapag may mga issue, mataas ang emotion, huwag tayong magtitiwala sa kausap natin. Hindi dahil masama yung kausap natin. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin. Kasi, kaya hindi tayo magtitiwala kasi maraming mga circumstances o mga pangyari na hindi naman sinasadya, lalabas yung inyong konbo. Minsan, may kausap ka, may ka-chat ka, biglang napakailaman ng pamangkin, hindi sinasadya, na-upload. Hindi sinasadya, accidentally. Paano magagawa yun? Nakita na ng ibang tao in public yung usapan ninyo. Pero yun, hindi naman sinasadya. So, ang point ko lang, huwag tayong magtiwala sa kausap natin, huwag tayong magtiwala na huwag tayong papasigurado na hindi mag-delete yung mga message natin. Lalo na kung chat. Napakadelikado ng chat. Kasi, isang portion na usapan lang, pwede na yan mabigyan ng meaning. Mabigyan ng ibang meaning. So, ganun. So, sana, sa point na to, natuto na si Ma'am Rhea Olarte. At the same time, ako, nakikiusap din po ako sa lahat ng mga Danjoy Natics, sa mga supporters ni Papa Dan, ni Joy, natigil na po natin. Let's spend our energy, our brain cells, sa pagtulong na lang. At the same time, nananawagan din si Ma'am Rhea Olarte na itigil na yung pambabas, lalo na sa family ni Papa Dan. Ako na-gets ko na guys. Ako, hindi ako galit. Ako naintindihan ko. Kung para sa pag-aaral ni Joy, may pagkukulang man, may nagawa na hindi naman sinasadya. O para sa akin guys, madali akong magpatawad. At mag-move on ako. Yun ang masasabi ko. I'm still support Joy Diwata. I will support Papa Dan. Susuportahan ko sila sa mga mabubuting adikain nila sa buhay. And let's stop na pambabash. Both side na may nasaktan dito. Lahat tayo talo. Kung ipagpapatuloy natin ang bangayan, ang siraan, mga personal attack, hindi po makakatulong yan. At may mata, may iisang Diyos na nakabantay sa atin, nakikita ang ating bawat gawa sa araw-araw. Yun na po masasabi ko. Nasa inyo na po ang pagpapasya kung sino yung paniniwalaan ninyo. Ako po, nag-base lang po ako sa video. Kung sinasabi ni Ma'am Rhea Olarte na expression lang yon, let's respect. At di ko siya hawak yung ebidensya, pero let's move on. Humingi na ng sorry yung tao. At sabi nga niya, kung alam niya yun kasi kaya nga nagtanong siya kay Birador, kay Ma'am Rhea, kung sino yun naninira kay Joy. Kasi nga matagal na yung usapan 1 month ago. Pero para nga sa akin sabi ko, kung 1 month na yon, medyo invalid na yung convo. Kasi tapos na kasagsagan Ang magiging lang siya, magiging foul or masabi natin mananagot siya kung yung convo ay currently. Tapos na issue, sa kabila ng issue, may lumalabas na convo na mainit-init, latest talaga.
Kaya sabi ko nga sa inyo guys, hindi po ako proper venue, hindi po ako proper authority para humusga at magbigay ng hatol kanino man. Pero ako bilang isang concerned citizen, syempre part ng Team Kalingap at nagmamahal kay Joy, nagmamahal kay Papa Dan, no? Para sa akin guys, let's stop bashing. Mag-focus tayo sa pag-support kay Joy Diwata. At maraming salamat po sa Diyos. Ilan po mga comment ko. At kung yung pinaka full video, panoorin niyo po sa upload ni Ma'am Rhea Olarte. At makikita niyo doon yung pinaka message niya. At kudos ulit kay Ma'am Rhea Olarte. Sana may natutunan tayo rito sa pangyari na to. At salamat po sa Diyos. Kung minamali po ako guys, patawad po ha. Basta ako guys, I still support Joy Diwata. Ano mangyari? Asahan nyo guys, I will do my reaction video for Joy Diwata. At syempre, I will still support Papa Dan. At sana po matigil na po ang pambabash. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos. And to God be the glory guys. Till next time guys. Bye-bye. Alright.